Kasi right now, I'm a nursing assistant. Ang gusto ko sa nursing assistant ngayon is hindi ka mawawalan ng job. Kung gusto mo ng freaking 100 hours, go. Bibigyan ka ng staff developer. O yan, magsawa ka. Ang daming shifts. Merong night shift, may day shift, may, pwede ka mag-work anywhere. Any city, anywhere, anytime. So dahil doon, flexible ang schedule ko. Meron akong rule, okay? Pag nagpunta ako sa bar, hindi ko kilala yung band. Gusto ko lang mag-dinner. So, makain ka ng pansit, tapos biglang, oh guys, we have a living legend in the house. Later, we're gonna ask him to jam. Ako tamang, oh no, I'm here to eat, man. I'm here to eat. Wala akong balak mag-jamming. And besides, hindi nyo ako binabayaran para mag-jam. So, it's my right to say no. Hindi common nandun ako sa bar. Right. Ibig sabihin, automatic nakakanta na ako. Siyempre, yung laklak, you gotta show me the money. Welcome to the Paco's Place podcast. This episode is brought to you by Sendwave and ABBA e-Services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place. Ito, walang iwanan to. Kaibigan talaga to. Mr. Glenn Jacinto. Alright. I'm happy I'm back. Salamat, Pax. JJ, salamat. Kita mo naman yung palakpak na yan, ha? Talagang, ibig sabihin, talagang solid ka, ganun. I know. Kahit konti lang tayo, basta panalo. It's a few that's true. Naalala ko dati, bago tayo rito, sinabi ko, nung nagpo-produce ka, sabi ko, Glenn, in my book, in my world, you're one of my rock stars. Alam mo yun, di ba? And I've always been very loyal in terms of me putting you on that pedestal. So nung umuwi ka sa Pilipinas, pinag-usapan natin yan, tapos nakita ko yung ginagawa ng teeth. Parang pucha. Yan, no? Well, paano ba nangyari yun? Umuwi ako sa Philippines. May mga, as long as meron nag-sponsor ng plane ticket, uuwi ako sa Philippines. Siyempre, ayoko nang antayin maging super tanda Pax. So, magta-travel na ako ngayon pa lang. And na-miss ko yung Philippines. After 25 years dito sa States, na-miss ko siya. Ibang klase ang nature ng Philippines, Pax. Yung mga beaches, yung mga bundok sa probinsya. And, dito sa LA, sa downtown LA ako nakakasawa na yung city life. So, pag may chance ako umuwi sa Philippines, uuwi ako sa Philippines. Nung time yung magkasama tayo, okay, kailangan magpapayat na tayo dahil uwi kami. Oo. So, kumusta yung biyahe na? Pag-usapan muna natin yung biyahe nung late last year. Tapos, ngayon, thanks for dropping by the studio dahil after this, uuwi ka na naman ng Pilipinas. So, pag-usapan natin yung nakaraan na all of a sudden, ang teeth uminit ulit. I mean, was that planned? Aminin natin yung Eraserheads, nag-reunion tour, yung River Maya, nag-reunion tour and successful. And syempre, nadadamay din kami kahit papaano. So, pag umuwi ako, we do shows sa Philippines, sa mga bars, sa mga probinsya. And okay naman yung reception. Masaya. Marami kang nami-meet na mga friends mo. And you meet new friends, mga celebrities, mga famous people, mga ibang bands. And yun, nagigig kami and masaya. Yun nga, noong October, galing tayo ng Canada. Yeah. So, ginamit ko yung funds na yun para magbakasyon ako ng alas 2 buwan. 6 weeks. Yeah, 6 weeks. Tapos umuwi ako ulit ng December, another 6 weeks. Tapos bumalik ako ng I think January. Yeah. Tapos ngayon, babalik ulit ako ng Philippines ng May through June. Meron kaming gig sa Soler. So merong isang tao mag-50th birthday siya doon. Wow! And gusto niya mag-throw ng private party sa Soler. So sabi ng manager namin, oh Glenn, he's gonna pay for your airfare. Tapos okay yung budget. So why not? I mean, mahirap mag-say no pagka free round trip ticket and
Maganda yung, lalo na casino sa Soler. Alam niyo naman, nakagig ka na doon, di ba? So, Tayo. kahit walang manood doon, jackpot ka pa rin eh. So, basta casino. Tapos, yun, gusto kong i-announce nga na uwi ako and if you guys wanna book Tita Show, pwede ko may announce yung number ng manager namin. Of course. 10 seconds. Sino ba manager nyo ngayon? Well, ang manager namin is si Darwin Hernandez. O si Darwin. Pero hindi si Darwin yung nagtitake ng phone calls and nagne-negotiate. Ang pangalan niya si Miss Marie Bulaong. Okay. Of Soupstar. Ang phone number niya is 0917-829-1841. So, uuwi ako May through June. If you're a bar owner or producer kayo sa inyong local province, kontakin nyo si Marie Bulaong. Or you can just search Soupstar on Facebook. Ito ba may bagong record deal? Meron. Actually, good thing you brought that up. Meron kami new songs from Warner Music pa rin, Philippines. Warner, okay. Before ako umalis last year, nag-recording kami ng 2 songs. Yung isang song ang title Giant Slide, yung isa Lumang Tahanan. Tapos yung Giant Slide parang reference yun sa Big Bang sa Alabang days. Doon kami tumatambay. So parang napareminisce lang yung band about nung naglalakad kami papuntang BF to Big Bang? Oh, to Big Bang sa Alabang. Tapos yun yung parang concept. Ilang taong ka nun, mga panahon na yun? High school. Ito yung mga sinaunang Big Bang mga nung hit 90s, mga 89, 90. Yeah. Tapos yung isang song, Lumang Tahanan. Mm-hmm. So yung mga songs namin na bago, ang sumusulat si Doc Serio and si Peding Narvaja. So si Peds, si Doc. Silang dalawa ang main songwriters namin ngayon. Wow. Si Mike, hindi mo siya. Si Mike? Well, si Mike, busy siya eh. Meron siyang pedicab, meron siyang sandwich, meron siyang teeth. Meron pa siyang YouTube channel na active siya. Tinawagan ko siya one time. Ito, off topic, tinawagan ko. Then nanonood ako ng channel niya. Pucha, bigla ako nagtakam. Tinawagan ko talaga. Sabi ko, hayop ka. Ibang klase tong channel mo. Nakakagutom. Masipag si Mike pagdating sa YouTube niya. And pag naglalakad kami sa mga food court or sa mga restaurants, namumukhaan siya ng mga matatanda. Hindi to yung mga concert goers. Yes. Mga matatanda na fans niya nanonood ng YouTube. Si Jerome is still part of the band. Yeah, kompleto pa rin kami. Okay. Ang main songwriter namin is ngayon si Peding and si Doc. Si Peds at saka si Doc. Kasi nag-hangout sila sa BF kay Peds. Yeah. Tapos si Peding mahilig siya gumawa ng mga riffs. Tapos si Doc ina-arrange yung riff. Tapos si Doc din yung parang producer namin. He wears the producer hat. So, yun, silang dalawa. Peds and Doc, salamat. And I'll see you guys soon. So all original pa rin? Yes, all original. Ikaw, Jerome, Peds, Mike, Doc. Yes, kompleto pa rin kami sa awa ng Diyos. Amen. Buhay pa kami lahat and we're here to do shows and write more songs. And yun, pero syempre may mga gout na kami. Nakasalamin na lahat. Pero thank God, buo pa rin kami and I'm just thankful for that. Ang dami namamatay, no? I know. Alam nyo guys, nalulungkot ako pag mayroong nagkakasakit na musician or mayroong nag-expire na musician. Right. Yun, pag nakakarinig ako ng ganung balita, na-depress ako and I try to exercise and eat healthy pag may mga nangyayari na ganyan. You like hiking? Yes, yes. Do you like it or do you think kailangan mo lang gawin? I like it. I like going to the mountains, packs, mga nature, fresh air. Si Jet Lopez, kilala niyo si Jet Lopez. Nag-guest na rin dito yun. Parati akong dinadaanan noon kasi sa Silver Lake ako nakatira eh. Sa Filipino town, dinadaanan niya ako. Glenn, hike tayo. Tapos pumupunta kami sa Griffith Park, sa Wisdom Tree, sa Eaton Canyon. Nung nasa Hawaii tayo, tinira mo rin yung yeah. pinakamataas na... Yeah, mahilig ako sa mga
exercise na mga outdoor. Hindi ako mahilig sa gym eh. Yung mga treadmill, mga lifting weights. Right, so, right. Hindi ko style yun eh. Pero di ba napag-usapan natin na when you're in the Philippines, it's Teeth. When you're here, it's Glenn Jacinto. yes. Di ba? May solo project ba for Glenn Jacinto? Hey there! If you've ever thought of sending money to your loved one in the Philippines but figured out it was so complicated, let me introduce you to Sendwave. I've been using Sendwave for over a year now, and let me tell you that sending money to the Philippines has never been easier. If you or people you know live in the United States, Canada, some parts of Europe like the UK, France, Italy, Germany, Spain, Belgium, and even Ireland, you're in luck because you can send money fee-free to your loved ones in the Philippines. The process is super fast and easy. Of course, you'll need your smartphone and you'll need to download the Sendwave app to your smartphone. Setting up and registering for the first time is also a breeze. It's very, very self-explanatory. I'll post a link in the description on the step-by-step method of setting up your account. But then again, once you're all set, you can send money to your loved ones in the Philippines and they'll receive it within minutes. And mind you, this goes to the recipient's GCash, bank account, or cash collect in the Philippines. And because you're from the Paco's Place community, and if this is your first time sending money to the Philippines, when you register, don't forget to put promo code PACO24. Again, that's PACO24. So that when you send to your loved one or your friends in the Philippines for the first time, you get a $20 credit toward your first transfer. So what are you waiting for? Click on the Sendwave link in the description for more info and start sending love to your loved ones in the Philippines. For here, for there, for home. Sendwave. Now back to the program. Steve, when you're here, it's Glenn Jacinto. Yes. Diba? May solo project ba for Glenn Jacinto? Well, as far as solo, gigs, wala. Kasi nagko-concentrate ako sa Teeth. And yung bar scene dito, medyo marami ng mga bands ngayon na halos lahat busy sa mga bar shows eh. So ayoko nang umepal. Kumbaga parang sige, kayo na lang. Sa inyo na yan. I mean, ang goal ko is to do out of town shows, out of the country shows. Kahit hindi madami, basta konti lang. Right. Pero special shows, and it involves traveling and mga vacations. But yeah, masaya ako para sa scene, pero syempre dito yung mga bar shows, hindi na ako financially satisfied kasi maliit lang ang bayad, hindi naman malaki. So nagsiset na ako ng mga minimum at least na kung hindi ganito yung budget, parang never mind. Don't waste my time. Okay? Kung gusto mo ako, you book me. Kung serious ka, And there's no shame in that, eh, 'di ba? Ikaw talaga dapat ang magbibigay ng presyo sa sarili mo eh. Yeah, and tumatanda na tayo eh. So quality over quantity yung goal. Right. Sinusuportahan ko pa rin yung scene pag may gig. Nakikita namin 'yon. Pag may gig at off ako, manonood ako, and sometimes gusto mo lang mag-chill and manood ng bands, and yun, kung maaari, iwas jamming para pag-usapan natin 'yan. Kung maaari, iwas jamming. I had Pia Alvarez on the podcast lately lang. And ang epiphany niya, ang na-realize niya is hindi siya magpapa-jam ng bisitang artista. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi ang pakiramdam niya, gusto niyang respetuhin yung oras ng artistang dumating. Like to your point, gusto mong chill lang, di ba? Yes. Yun ang sinabi ni Pia. And you know what? It resonates with me. Dahil one time, nag-usap kami ni Rafi ng Karma. Nanood kami ni na JJ, ni na Benji. Sabi, Karma, manood tayo. Gusto namin mag-chill. Nanood kami ng Karma. And then naawa ako kay Rafi kasi naging parang karaoke ang dating. Kumbaga nawala na yung show.
to the point na umabot na si Rafi sa, anong gusto niyong tugtugin ko next? And then, Okay. mamaya, nakaturo na sa amin, pajamin na lang natin si Paco and nagigets mo? Yes, gets ko yan. Meron akong rule, okay? Meron akong rule. Pag nagpunta ako sa bar, hindi ko kilala yung band, gusto ko lang mag-dinner. Right. So, kumakain ako ng pansit. Let's say, kumakain ka ng pansit, tapos biglang, guys, we have a living legend in the house. Later, we're gonna ask him to jam. Ako tamang, no, I'm here to eat, man. I'm here to eat. You know, wala akong balak mag-jamming. And besides, hindi nyo ako binabayaran para mag-jam. So, it's my right to say no. Pero may exceptions, alam mo yun. Yes. Siyempre, pag si Eli Bundia yung tumawag sa akin or si Raymond Marasigan. Or nung one time na hinata kita sa Vegas. Yun, depende. Intro voice, siyempre, hindi ako hihindi dyan. Pero, hindi common nandun ako sa bar. Right. Ibig sabihin, automatic nakakanta na ako. So, you know, syempre, yung laklak, you gotta show me the money. Dapat may libreng beer, chicharong bulaklak, I don't know. Basta, parang ganon. Speaking of Laklak Fest, ilang beses na kita kinukulit dyan, di ba? So now you're busy. Okay, ito yung Laklak Fest. Kaya, nahihirapan na akong i-book yung Laklak Fest. Kasi lahat ng bands ngayon, mautak na. They're asking for talent fees. Okay. So, in a way, masaya ako para sa kanila. Pero, open pa rin yan in the future. Pero ngayon, ang hirap mag-a-ask ka ng mga bands. Busy sila or meron silang bar tour sa Noy Pits or sa Jerry's Grill or sa Cocina Filipina. Busy sila. So, and gusto ko rin mag-concentrate sa teeth. Kasi yun nga, Hindi na tayo bumabata di ba? Oo, parati akong umuwi sa Philippines and nag-enjoy ako. Nagpunta ako sa Palawan, sa Siargao, sa Baler. Ang saya. Maraming traveling and mas enjoy lang for me at the moment. So, kamusta yung scene sa Pilipinas? Kasi kaya ito yung context ng tanong ka. Andyan yung mga Ben and Ben, andyan yung mga December Avenue, andyan yung Lola Amor, tapos andyan ang Teeth. Anong feeling ng nagsasama ba sa isang festival? Yes, yung Teeth, game kami mag-jam with everyone, old band, new band. So too many to mention pero pag nagba-bar tour kami, meron kaming back-to-back parate, either mga Itchy Worms or Mayonnaise or mga new bands like Dilaw, Hey June. Ano pakiramdam? Masaya, syempre. Kasi for a guy na tumira sa States for like 25 years, tapos babalik ako sa Philippines, tapos makakasama ko yung mga old friends mo from Dread days, Mayrix days. Tapos may makakasabay kang mga batang banda. Yeah. Is for me masaya kasi unang-una nag-gig kami sa Dutdutan Fest. Oo. Grabe, kasabay namin lahat. Mga December Ave, mga Moro Beats, etc. Masaya. Yung crowd ng Dutdutan is parang mga millennial Gen Z na paks Mga ganun So, nung nag-gig kami, parang lahat ng tao okay, teka lang, time out muna tayo. Nanonood lahat, pati yung mga nagtatato, yung mga contestant, kasi may ongoing na nagko-contest sila Lahat nanood and ganun ka-special kasi pag nasa Pinas kasi ako, parang pag may gig ng Teeth, medyo rare siya So, kailangan yung panoorin. Is that how you wanna keep it? Yes. Pero in the future, Pax, nagbabalak na rin ako mag-move sa Philippines. What the fudge? Yes. Nagbabalak pa lang, guys. Huwag niyong seryosohin ng mga sinasabi ko. Nagbabalak pa lang. To settle down ba to? Settle down with the woman? Why not? Pero, gusto ko sa province. Ayoko sa Manila.
Bago to. Ngayon ako sa Hindi Manila. natin napag-usapan to, Brad. Hindi, kasi masaya Masaya sa probinsya eh. Kailan dumating sa utak mo to? Nung mga last na uwi ko, iba sa probinsya eh. Tamang chill, May napili ka ng probinsya? slow. Wala pa eh. Pero nag-tour ako ng Mindanao last year. Ang ganda sa Mindanao. Si Lay, bumili ng lupa at nagtayo ng hotel sa Siargao. Si Lay Bautista. Yes. Nagpunta ako sa Siargao. Mag-isa. Grabe, ang saya. Kwento. Wala lang. Gusto kong pumunta sa Siargao eh. Meron akong friend si Ebert Guevara. Tiga LA siya. Shout out. Nagpunta siya ng Siargao. Tapos nagpo-post siya sa mga feeds niya na kumakain siya ng mga barbecue, nagsusurf siya, naglalakad-lakad lang siya doon, nag-i-scooter. So sabi ko, every time uwi ka sa Pinas, syempre gawin mo na, go somewhere special, you know. Yeah. So nagpunta rin akong Baler long time ago. Pag nasa mga beach resort, hindi ako namumukhaan ng tao, Pax. Iniisip nila, foreigner ako, yung mga bata, tawag sa akin, Hey Joe, what's up bro, what's up? Pero tatagalogin ko sila, tapos tatawaran ko sila. Diba? Syempre, magre-rent ka ng scooter, sisingilin ka ng 500. What the fudge? Oo nga eh, so wag, 300 na lang. So teka, so nagpunta ka mag-isa ng Siargao. On a whim, kumbaga, was it on impulse or plinano mo? Planado kasi wala lang, gusto ko lang pumunta doon at para makita ako and masaya rin mag-explore mag-isa, guys. Alam niyo naman, wala naman akong asawa, wala akong kids, so pag nagbabakasyon ako, gusto ko rin mag-solo trip. Yeah. 'Di ba? Tamang wala akong sasabihan kung saan ako pupunta, tapos hindi nila alam na ako 'yon. Pupunta ako sa mga bars doon. Hindi nila ako kilala. Para sa akin, gusto ko 'yon kasi alam mo 'yun, walang makulit. Hindi naman ako anti-social. Yeah. Pero hindi naman ako yung type na parang, I'm GJ, ilabas niyo na yung red carpet. Hindi naman ako ganoon eh. Pag walang nakamukaan sa akin, okay lang. Pero ibang usapan pag nagpunta ako sa gig ng parokya ni Edgar or nagpunta ako sa 70s Bistro. Ibang usapan yun. Lahat ng tao. Alam ko sino ka na. Oo, alam ko sino ka. Tapos lahat sila gustong mag-small talk sa'yo. Lahat yun. Kakausapin mo lahat yun. So, okay lang yun. Kailangan lang mag-shots ng kalahating bote ng Jameson siguro para... Pero ang hindi alam ng tao kasi, pag nakikita ka ng tao, mukha kang suplado. Pero tahimik ka lang talaga. Pero hindi ka talaga tahimik dahil pag trip mo yung kausap mo, madaldal ka eh. Like one time, hindi ko talaga makalimutan, mag-roommates kayo ni JJ, Buen Camino. Yun ang pinaka-trip na kwento. I know. Pero nag-bonding kami ni JJ. Oh my God, ang daldal ni JJ pala pagka roommate. Nag-bonding kami, man. Di ba? Oo. Para naging party room yung kwarto nyon. Party room ba? Ewan ko. Hindi ata room namin yung party room eh. So, okay. So, this trip that you're doing in May. Yes. Are you, kasi sinabi mo, balak mo mag-retire sa Pilipinas. Every trip ba is every trip an inch toward the motherland? Yes, Pax. Kasi first of all, yung bahay namin sa BF Homes, nabenta na. Oh! Nabenta na. Binenta na ng mom ko. Tapos yung mom ko at saka yung sister ko, magmamigrate na dito soon. Pinetition mo na? Yung mom namin, ipepetition namin ang sister ko. I have a sister in the Bay Area. So, yung kapatid ko, she's an RN. So, baka may mga DON dito na nanonood or mga owners ng mga nursing facilities. So, nananawagan kami. Pero, I'm sure magkaka-job yung sister ko. Simon, no? Kung kailangan ni Simon Soler. Yeah, si Simon. Bibisitahin ko yan soon, Simon. Pagbalik ko, I'm gonna do my administrator training, Simon. Oo nga, yun ang next sa pag-usapan natin. You were going for AIT, administrator ng isang skilled nursing facility. So paano yun? Wala rin pangarap na yun o tuloy pa rin yun? Well, tuloy pa rin eh. Kasi right now, I'm a nursing assistant.
Ang gusto ko sa nursing assistant ngayon is hindi ka mawawalan ng job. Kung gusto mo ng freaking 100 hours, go. Bibigyan ka ng staff developer. O yan, magsawa ka. Ang daming shifts. Merong night shift, may day shift, may, you know, pwede ka mag-work anywhere. Any city, anywhere, anytime. So dahil doon, flexible ang schedule ko. Kumbaga, pag kailangan mo ng pera, tatrabaho ka. Pag okay ka na, tapos ka na. Yun din ang okay sa United States eh. Uuwi ako ng Philippines, magbabarter kami, provincial tour. Nagda-dry up yun eh. Yeah. Nagda-dry up yan eh. So, pag nag-dry up na yan, oh, thank God, I can go back to Los Angeles and work my day job, you know, kahit na, you know, 2 days a week ka lang mag-off, you know, you have a job and meron kang source of livelihood. Pero yun, nasasawa na ako maging nursing assistant eh. So, ang goal ko, when I come back, papursue ko yung training ko, and then mag-iipon ako. Tapos? Mag-iipon ako. And then, yun nga, nabenta na yung bahay namin sa BF. So, tanong ko, saan kayo nakatira ngayon? Well, ngayon, doon pa sa BF. Okay. Pero, babalik na yung sister ko dito and mom ko, mga May, June. Pupunta na sila. Pagbalik ko, you know, pag bumalik ako sa Philippines ulit, wala na akong base. Wala na akong base. So, you know, kung bibigyan man ako ng nanay ko ng something from dun sa bahay namin, i-invest ko yun sa isang lupa sa probinsya. Beachside, you know. Galing, no? Kahit na sa modern bahay kubo lang ako tumira. Basta may wifi. Tsaka Jameson. Hindi, yung Jameson kahit wala. Basta may wifi, you know, kahit mag-farm ako ng chickens and umakyat ako sa coconut trees para uminom ng juice. Right. Yung simpleng buhay. Dati kasi Pax nung mga 90s, di ba, travel sa probinsya. Tinake for granted ko yung mga times na yun eh. At saka hindi natin ma-appreciate kasi in and out tayo eh, di ba? Yeah. Kahit naman dito nung nag-tour tayo, ganun din eh. Tugtog, alis, tugtog. Yes, yung mga times na yun, tinake for granted ko. Nagsawa ako, to be honest. Tapos sabi ko, pupunta ako ng United States. I'm gonna stay in LA. Matagal ako doon, hindi ako aalis. Tapos ngayon, after 20 years, hinahanap-hanap mo yung mga gigs sa probinsya eh. So, hindi ko na tinatake for granted yun. Ngayon, pag may gig kami sa probinsya, tamang ine-explore namin ni Mike Dizon yung local cuisine or yung mga beaches. Nagpunta kami Palawan. So, kahit sa mga local beach lang kami nagpunta, ang ganda, Pax. Ang ganda ng mga local Kasi beaches. pag sabi mo local beach, hindi to Amanpulo, hindi to Coron. Mga public beaches. Yeah. Hindi to El Nido, hindi to Coron. Clear pa rin yung tubig? Man, ang ganda. Man. Ang ganda. So, gusto kong, alam mo yun, bumili ng lote. Somewhere, beachside. Balang araw, okay? Balang araw. Sino mga bandang pinapanood mo sa Pilipinas? Ang dami, halos marami Pax eh. Sige, pagbanggit ka ng pangalan, tapos ano yung naramdaman mo nung nakita mo sila? Like, The Don ba napanood mo? Hindi pa eh. Kasi, nung nasa Philippines ako nung October, nasa United States sila. Okay. Pero meron kaming gig with The Don, okay, sa 12 Monkeys. So, itong May? I think June eh. June, Kailangan ko i-check yung schedule ko eh. Mamaya, i-plug natin yung mga shows. Yeah. So, meron din kaming gig with Orange and Lemons. Hindi ko alam kung saan eh. Pero, check out niyo yung Teeth Facebook, Bomb Squad, Facebook. Okay. So, sino pa napanood mo mga luma? Tama ba sabihin luma? Mga legends. Hindi pala luma, legends. Sino bang mga nakasabay namin? Parokya? Yeah, nakasabay namin Parokya sa 12 Monkeys. Ito yung binasag ni Bowie yung gitara niya? Hindi. Hindi si Bowie. Nasa States si Bowie nung time na yun eh. Okay. Pero nagkasabay din ata kami ni Bowie pero busy din siya eh. So gusto sana namin magkita sa Philippines pero okay lang. Makikita ko naman siya sa US. Pero ang dami Pax eh.
nag-show kami ng Kamikaze sa Social House. Dami eh. Pero yun nga, meron pa kami show with Orange and Lemons sa May or June. Hindi ko alam kung sa 70s. Tapos meron kaming ino-organize na teeth, pupil, and sandwich. So, abangan nyo yan. Sana matuloy. Tapos, yun nga, kung gusto nyo kami book na shows, check out Soupstar Entertainment sa Facebook. Ito tanong ka, maganda yung nabanggit mo ang 70s Bistro, 12 Monkeys, mga lugar na yan, mga legendary na places. Pag tinignan mo talaga like okay, ang 12 Monkeys maganda pa yung location eh. Yes, nasa Estancia Mall sa Estancia Mall, sa BGC. Na nandun mga as in mall na talaga siya, nandiyan yung Buffalo Wild Wings, mga ganyan. Pero ang 70s Bistro, Anonas yan eh, talagang iba yung feeling sa 70s Bistro. Iba eh kasi legendary yung place na yun eh, merong history. Yes. And lahat ng mga great na Filipino musicians tumugtog na sa 70s Bistro. Ba't di natin magawa rito yun? Bakit? Iba, alam mo, Pax, ito explain ko. Kaya hindi yan magawa dito sa States kasi sa Philippines, pwede kaming tumugtog sa 70s Bistro on a Monday night. Pero oh my God, punong-puno ng tao. Dito sa States, Friday, Saturday lang ang shows. Friday, Saturday lang. Hindi ko alam kung bakit. Mas pagod ba ang tao rito sa LA kesa sa Pilipinas? Pero hindi ko maintindihan eh, no? Well, walang market. Walang market pag Monday night tutugtog ka sa bar dito. Walang nanonood eh. Mga tao, pagdating ng Friday, doon lang sila talagang Friday, Saturday. Hindi ko alam kung bakit ganun ha. Pero sa Philippines, any day. Pwede kang maging musician every day of the week. Right? Pwede. So, hindi ko alam explanation doon. What do you think? Hindi ko rin maintindihan eh. Or maybe mali lang yung hindi lang pa na-adapt ng Pilipino ang kultura. Kasi pag nagpunta ka sa Baked Potato any day sa Cahuenga, puno. Well, iba yon mga sila Joe Satriani makikita mo doon or sila mga Steve Hindi kaya dahil ganun. Kasi sa 70s Bistro makikita mo mga Glenn Jacinto, mga Pero Paksa, ito hindi ko sinasabing lahat ng bands napupuno yung mga shows nila. May mga gigs pa rin doon na wala masyadong nanonood. Right. Sikat to hindi ha? Kasi hindi ko alam kung anong meron yung 90s bands ngayon eh. Pero yung mga 90s bands ngayon medyo patok eh. Nanonood talaga yung mga ano ba tawag sa generation natin na basta ano ba tayo? Gen X. Okay. Yung mga Gen X nasa stage na meron silang disposable income. Right. So gusto na lang ibalik yung high school days nila. So sinusuportahan talaga nila yon. Pero meron din young generation packs na dumidiscover sila sa Spotify na mga new wave, mga 90s, or nadidiscover nila yung music ng AirPods nila, yung mga cassette tapes ng AirPods nila, tapos sumusuport din sila sa mga old bands. Pero siguro fortunate lang kami, we're very thankful na pag may shows kami, may mga nanonood, at nag-charge kami ng 1,000 pesos, 1,500 pesos, merong nanonood. Pero unfortunately, hindi lahat ganun eh. Yung iba, nagigig sila, 300 pesos yung entrance. So, iba-iba eh. So, okay. You've waited this long. Ang nakikita ko, delayed gratification. When I say delayed gratification, nagpunta ka ng States, you had made plans nung 2002. 2001 ba? 2002? 2001. Yeah. Late 2001, no? So, you made plans. And then, you really worked your way up. Magkasama tayo noon. I saw what you were doing. And you really, talagang binuno mo yon. Ikaw si Glenn Jacinto, pero hinang mo yung brand na yon to do what you had to do. Umabot ka sa point na
yung struggle, you were selfless. You served bands that came to the States. Naging liaison ka, nag-produce ka ng mga bands dito, isa kami sa mga natulungan mo rin dito. And then finally, after 24 years, bumalik ulit. Were you expecting it to come back? Or were you just ready na if it came back, tatanganan mo siya ng ganun? Honestly, no eh. Nagkaroon ng time na parang kinalimutan ka ng scene or kailangan mong kalimutan yung scene and mag-concentrate sa ibang livelihood. So, yun, ginawa ko yun for like 10 years. Pero ngayon, bumabalik eh. So, yun nga, maraming salamat sa mga banda, tulad ng Eraserheads, River Maya, Intro Voice, After Image. Bumabalik. So, yun, I'm just fortunate and, gusto ko lang i-grab yung opportunity. And, yun nga, hindi natin alam kung kailan tayo matatepok, guys. So, kailangan gawin mo na yung bucket list. No, wag kang ganyan. Naka 5.7 A1C kami ngayon. I know. Well, ang point ko lang, one day, pwedeng mawala lahat to, Pax. Jay. Pwedeng mawala eh. So, gawin nyo na ngayon. Kung gusto nyo mag-aral na kayo. Kung gusto nyo mag-travel kayo. Di ba? Para promote natin yung show mo. Yes. Gusto ko magpasalamat sa mga tao na... Teka lang, mayroon akong list. Okay, gusto kong magpasalamat kay Joey Alviar at Raymond Punsalan ng Team Manila at Daily Grind. So, parati kaming sinusuportahan yan. Kay Eugene Buenaventura ng Scooter Depot, Scooteria Cafe sa Tagaytay City. Parati akong pinapahiram ng Vespa scooters niyan pag nasa Philippines ako. Kung kailangan nyo ng Vespa parts service, meron siyang store sa BF Homes sa Talabang. Yun. Kay Jet Kunanan at Jaylin Ladao ng Tribal Gear. Maraming salamat sa inyo. Kay JD Chuagungon and Die Rider ng Motorismo Philippines. Maraming salamat. Kay Boss Big Boy Cheng ng Secret Fresh. Maraming salamat. Binibigyan ako ng maraming clothes ni Boss Big Boy. Maraming salamat. Sapatos? Hindi sapatos. I mean... kahit clothes lang, man. Ang dami niya binibigay sa akin. So, alam mo, gusto ko i-guess sa pad. Pag nasa LA siya, sabi mo dumaan siya rito. Sige, hopefully magkita kami ni Boss Big Boy pag uwi. And parati siyang nasa States eh. So, yun hindi ko lang naaabutan. So, yun, maraming salamat sa mga sumuporta sa akin sa Philippines, mga sponsors, mga producers. Shows? Wala kang pa-promote na shows? Well, yung shows, hindi ko alam yung mga dates eh. Pero so far, konti pa lang eh. So, check out Soupstar if you want to book teach shows. Okay? See you guys soon in May and June. Okay. I-landing natin dito sa isang advice na pwede mong ibigay sa mga taong frustrated na feeling nila dumaan na sa kanila yung heyday nila. Man, hindi ako naniniwala dyan sa mga heyday na yan. Game. The way I look at life is pwede kang mag-level up parate. Or there is always something greater in the future. So, just do your thing, write songs, perform, gawin nyo yung lahat ng mga creative nyo na skills and just, paano ba explain? Just be positive. Hindi ako naniniwala na, oh shit, tapos na yung heyday ko, I'm depressed. Dito na lang ako sa bahay, wala na akong gagawin. The-drugs na lang ako or maglalaseng. Ayoko na. Give up na ako. Hindi ganun eh. Go to school, write songs, perform, and, positive things will happen. Amen. Ladies and gentlemen, Mr. Glenn Jacinto. All right. Pax, Jay, thank you. Don't forget, ulit, ilalagay natin yung phone number ni Miss Bulaong para makita nyo at matawagan nyo para ma-schedule nyo ang Teeth sa mga shows sa Manila at kung saan-saan pa. Don't forget to like, subscribe, and follow Glenn on his Instagram and other social media platforms. Alright, thank you Pax, thank you Jade. O nga pala, si Ira, in-Indian mo ha. Oh my God, nalasing ako ng Parokya ni Edgar show.
Nalasing ako noon. I apologize. Ira, oh, dumating, oh. Sorry, Ira.